Hello, hello. Good morning, Good afternoon and good evening. Ah, sa tatlong araw na nakalipas ay series of my activities patungkol sa mga Prince Conference, At ang isa ay patungkol sa lupain, Kaya nga doon ko nasabi na may 5 minutes action yung 911, dumating kaagad yung police. So, maaaring pwede, totoo yun, sa isang lugar, sa Taytay City, or saan man sulok ng Pilipinas. Pero talagang napakahirap ang 5 minutes. Ang 5 minutes kasi na sinasabi, kung within 2 kilometers lang, na walang traffic, kaya yun. Kayang gampanan yun. Pero, kung traffic, kahit yung 2 kilometers, hindi kaya. Kasi yung preparation pa lang, sabi natin 1 minute. Pero sa ngayon, maaring naka-alerto lahat ng pulis. Anytime kasi tatawagin sila. Ngayon, kung hindi mangyari at natawagan sila ng 911 at hindi nila kayang ipaliwanag bakit atrasado ang kanilang pagdating, may pananagutan sila. Pero sabi ko nga, observe ako ng 3 months. So, wala pa naman isang buwan para sa counting ko, Now, yung mga panawagan namin, panawagan Romualdez resign, isa sa pinaka walang hiyang speaker, wala talagang ginamit nila lahat ng kapangyarihan, pero sila hindi sumusunod sa batas. Yung isang panawagan na naman namin, yung COMELEC, na abusado si Attorney George Garcia. Wala talagang, ewan ko ba, lahat yata ng nakaupo sa gobyerno ngayon, na almost, hindi lahat, almost ay mga incompetent or naging incompetent sila because of self-interest. So yung panawagan namin, pakinggan nyo mamaya at ipapasok ko yun, na despite of the fact, ang Pilipinas o ang mundo ay humaharap ngayon sa mga kaguluhan. Hindi natin alam kung ang punot dulo nito is religion or a country or economic. Hindi ko maintindihan. Siguro maaring maging yung gusto nila maging ahead sila sa other countries, kaya ganun ang nangyari, naglaban-laban tayo. Pero ganun pa man yan, wala sa atin ang control, wala sa atin ang control. So therefore, we must prepare always for this situation, para hindi tayo mataranta kung nandyan na. Tayong mga Filipino Guerrilla Forces, palakasin natin ito dahil malaking maitulong natin, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating kababayang Pilipino. Dahil siyempre, pag pinasok tayo, hindi ibig sabihin na ikaw lang kalaban, ikaw lang, buong pamilya o buong Pilipino ang kalaban. So dapat mag-connect na kayo para alam nyo ang gagawin nyo. Sumali sa FGF para mayroon tayong tinatawag na command relationship or dissemination, na alam niyo kaagad, alam niyo dapat kaagad, at saka napag-usapan na natin ang pag-ipon-ipon. Kaya commanders, please disseminate to your subordinate, na pagtingin ang grupo natin sa barangay, palakasin natin ang tao natin sa barangay, kasi ang tao nasa barangay lang naman. So pag-isahin natin sa pagkilos, kanya-kanya tayo. Okay. So yun lang muna. Hindi tayo titigil hanggat walang pagbabago ang ating bansa. I'm not against the government. We are a pro-government, but we will fight the corrupt, the abuse of power, incompetent leaders or in the government,
Yan yung puksain natin. Puksain natin. Maraming salamat. Pakinggan nyo yung aming mga fresh conference sa Quezon City Circle and dito sa Kamuning na kung saan ay maganda ang panawagan. Maraming salamat. Kita natin, bawal ng pork barrel pero ginagawa pa rin. Ang abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Kita natin ang paglalapastangan sa pera ng bayan kahit sa eleksyon in guise of ayuda, AKAP, AIX, whatever. Pinagbabawal ang membership cards, bawal magbigay. Pero tuloy-tuloy ang ayuda, pamimili ng boto. Tapos ngayon nakita natin yung last hope na lang po natin sana yung eleksyon na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Maninipula pa. Questionable, malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero wala po. Everything went to deaf ears. Things don't masyadong mabilis ang nangyari. Napakaganda, mabilis nga ang eleksyon, pero napakahirap dahil hindi rin natin sigurado kung tama naman ang lumabas. So, ang puntos ko po, why are we here? We're here because bilang mga Pilipino, meron ho tayo lahat ipanan na sinumpaan. Nung ating pong ilatag ang ating saligang batas noong 1986, na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896, ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag-i-embody ng kanilang mga aspirations, gumawa ng pamahalaang makatuwiran, makatarungan. It's in the preamble, to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po ang tanong natin ngayon. Does our country still embody those principles and those aspirations? So anong gagawin natin? We feel that the government has already become a government that serves the interests of the officials. Pahirap na po ang taong bayan, walang trabaho, taas ang presyo ng bilihin. Pag hinuli ka ng polis, wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit sino ka pa. Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng COMELEC, teka lang, DQ ka muna. Wala ka rin magawa. Pagka nilalapastangan ng pondo ng bayan, nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparusahan, dahil sila rin naman na nasa kapangyarihan, wala rin tayong magawang mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para paglingkuran tayo, ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa atin. Sobrang laki po at lakas ng kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan nating bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa saligang batas, sa konstitusyon. Tatakbo ka sa korte. Election protest, tatakbo sa korte. But history tells us na 3 taon na hindi pa tapos ang kaso mo. Parang tapos pag babayarin ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, kung ano ang nangyari ng election, tapos na po yun. We have nothing against. Tapos na yan. Okay, let's forget about it. Bagamat hindi ako naniniwala sa resulta at maraming hindi naniniwala sa resulta, let's forget about it. Let's look at 2028.
maliban magbago ang automated election system na maging transparent at credible, wala po tayong aasahang pagbabago. Si General Sitoy later will tell you, ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang eleksyon sa 2028. Paliliwanag po ni General Sitoy yan. So we are here to ask the people. We will present po to you data. This will be a comprehensive report on the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, lahat ng response ng NAMFREL, PPCRV, COMELEC, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenn Chong. Lahat na narinig natin, sinama-sama na ho namin, i-compile namin sa isang 3-minute video. Meron po kayong PowerPoint presentation that we will also give it to you. And then, also the, anong tawag nito, mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin. Para po pakita sa inyo. So, I'll give you a copy of the video. Mabilis po siya, 3 minutes, so please watch it carefully. Tapos, later on, biyak-biyakin po natin, and I'm sure Attorney Respicio will be able to elaborate even further yung mga items na makikita nyo dito. So, ito po sa inyo. Thank you very much, Brother Butch. Caveat. We're not here to incite rebellion or call for revolution, but we want a change, no? And the election on 2028 will be crucial. That's why I'm glad that we're here to pave the way. Ayaw ko sa, well, basta, for the record, hindi ako kasama dyan, ha? But seriously, ha? Talagang tama sinabi ni Butch, no? And ni Greco, our country is suffering so much. I have 2 grandsons, no? And I hope that their country will be good to them, no? When they have their own children. But is it possible? I'm so sad about the state of our nation. No? Kaya I don't know about BBM Will's report in his SONA, no? Whether the country is in good hands or in bad hands. I leave it to you. So on that note, Brother Butch, we would like to show the presentation. I'm sorry, Greco.